Update sa ating 2-in-1 na tinanim sa ating galon kapamilya. At yan po yung upo natin nasa ilalim. At syempre yung talbos ng ating kamote nandito sa ibabaw. Kaya ayan yung 2-in-1 na ginawa natin dito sa ating mga tanim mga kapamilya. At ito yung talbos ng ating kamote. At syempre yung upo, tingnan nyo, healthy na at naka-recover na sila kasi nung na-transfer natin medyo naging sila, malungkot yung dahon niya. Pero ngayon nag-uulan kasi malamig, naka-recover ka agad yung mga dahon ng ating mga upo. Ayan yung ating mga itinanim dito sa ating recycle galon mga kapamilya. At ito ay 2-in-1, upo dun sa ilalim at talbos ng kamote naman sa ibabaw. Kaya yan yung ating mga pananim kapamilya. At itong talbos natin, itinan nyo, napakaganda ng kanilang tubo at nag-recover na rin. At ito yung ating isa pang upo. At update din dito sa ating kangkong kapamilya, yung tinransfer natin dito sa ating batya ng mga kangkong. At ito na po sila at naka-recover na rin. Mabilis lang kasi itong mga patubuin tong mga ganitong kangkong kapamilya. At ito talagang recover na sila at nagtatalbos na yung mga iba. Kaya magandang na i-transfer na natin. I-harvest na natin tong ating bell pepper kapamilya. At tong ating bell pepper nategi yung isang puno at namahay yung langgam. Kaya ayan, pitasin na natin. Pero itong isa naman okay pa. At may 3 piraso tayong i-harvest. Kaya maganda po yung ating pananim. At itong ating bell pepper napapakinabangan na natin. Kaya maganda pag may mga pananim tayo. At yan magagamit natin sa ating iluluto. Ayan po, naka-harvest na tayo ng ating bell pepper kapamilya. Harvest time muna tayo ng ating talbos ng kamote mga kapamilya. At yan itatanim po natin yung ating mga ibang kamote para maparami po natin. At yan yung ating tinalbos kapamilya. Tinanggalan na natin sila ng talbos at magtatanim po tayo ng ating kamote sa ating mga paso para maparami itong ating mga kamote. At ito yung ating na-harvest. Good morning kapamilya. Update po dito sa ating mga talong na tinanggalan po natin ng mga dahon. At syempre nagdilig din tayo ng ating pangpabulaklak at pangpabunga ng ating mga talong. At ito na po yung improvement ng pagtanggal natin ng mga dahon ng ating mga talong kapamilya. At yan mga pinagtatanggalan po natin ng mga dahon. At yan nag-focus na nga po silang mamulaklak. At yan maraira itong mga bulaklak ng ating mga pananim na talong kapamilya. At tingnan nyo naman mga bulaklak ng ating mga talong kapamilya. Napakarai pong mga bulaklak. At yung mga yan magiging bunga na po yan pagka nagtuloy-tuloy ang kanyang mga bulaklak. At napakarai pong kanyang mga palabas na bulaklak pa lang. Yung 1 week po na pagka dilig po natin ng ating mga talong, ayan na po yung improvement niya. At syempre lagi nating tinatanggalan ng mga dahon kasi yan yung tirahan ng mga insekto. Kaya ayan, kung makikita nyo halos maliwanag na yung ilalim niya kasi mas maganda pagka malinis yung ilalim niya. At dyan po tumitira yung powdery mildew dyan sa ating mga talong. At marami pa pong ibang insekto na tumitira pagka masukal yung mga dahon. Kaya yan yung ating ginagawa kapamilya. Lagi nating tinatanggalan ng mga dahon yung ating mga talong. At yan napakabilis magdahon pagka yan natanggalan. At lalo na pagka umuulan, napakabilis nilang kumapal yung mga dahon niya. Kaya yan yung ginagawa natin. Ayan yung resulta ng ating pagdidilig ng ating fermented fruit juice. Kita na po yung mga resulta at napakagaganda po nung mga bulaklak ng ating mga talong. Lalo na pagka hapon may time na nag-uulan. Kaya mas healthy po yung ating mga pananim. Kaya lang syempre iniingatan natin kumapal yung dahon niya. At yan marami pong insekto pag ganitong tag-ulan. Kaya ayan yung ginagawa natin. At ito itinanim lang natin dito sa ating timba kapamilya. At yan yung ating mga talong na tinransfer noon. At ito malapit na silang mamunga mga kapamilya. At yan papakinabangan na natin yung tanim natin sa timba. Marami na naman talbos ng ating sampalok. At syempre kaya ang pwedeng talbosan dito sa ating sampalok. At magaganda tong talbos. At ayan healthy pa yung mga talbos ng ating mga sampalok. Kaya siguro mamaya maghahanap tayo ng ating gulay para malagyan natin ng sampalok. Yan yung ginagamit natin kasi mas natural yung pang-asim natin kaysa sa ibang pang-asim. Kaya yan yung kinukuha natin. Ayan yung ating sampalok kapamilya. Ang ating mga alaga kapamilya, medyo dumadami na sila. Kaya kailangan magawa na po natin sila ng sarili nilang kulungan para pagka
nagtanim tayo hindi na po sila nakakalat dyan at meron silang kulungan, kaya gagawin na natin yung kanilang mga kulungan. At ayan po yung ating mga alaga at marami-rami po yan. At syempre yung iba kasi dati marami po yan, kaya lang yung iba kasi naperwisyo ng mga ibang alaga, kinakain nila, kaya siguro kailangan nating ayusin yung ating kulungan para maikulong natin yung iba nating mga alaga at may namimirwisyong kumakain ng ating mga alaga. Kaya ayan, kailangan nang ayusin yung kanilang kulungan. At ito yung ating mga alaga, mga kapamilya, at yung mga itim na yan saka yung mga brown na malalaki, yan po yung ating organic na manok na pinapisa natin. At pagka naparami natin yan, maganda pong paramihin yan, lalo na napakabilis lang nilang palakihin.